morning show. Talagang for me, sinapuso ko talaga yon na hanggat maaari, hanggat may oras bago umere, babasahin namin yung script, prepare kami, even how to pronounce certain words. Kailangan paulit-ulit yan, aaralin namin. Kasi pag nagkamali ka, pag-aaralan kung paano sasabihin, kasi pag nagkamali ka, ang hirap ng bawiin. So, I guess that's part of yung mga pinagdaanan namin ni Tita Winnie, na palos pareho. Well, congratulations sa inyong dalawa. Thank you po. Surely, itong move na ito will assure your longevity in the business. Wow, thank you. Because actors just go away, but not your type of talent. Thank you. Thank you. Maraming Appreciate salamat, natin, sir. Grabe, first set of questions pa lang. Parang pinagpawisan ako doon. Joke lang. Thank you. Walang naman ang tanong ninyo. Oo, pinagtanong. Ayan, nakalimutan ko po magiting kanina na huwag po kayong alis kasi iinanda po ang DWPM na raffle prizes para sa inyo. Ito nakikita nyo sa harapan. Ay, may pawan. Oo nga. May pakape. May pakape. Alright, for our next set of questions, tawagin natin from ABS-CBN Entertainment News website na Push, si Nika Sabio. Hi, Nika. Hi, John Ami and Tita Winnie. My first question po sa inyo is, it's been more than a year since you started work sa inyong bagong Pilipinan. Meron po ba kayong naramdaman na parang challenges when you starting in your new house, or meron pa po ba kayo parang pangangapa na you guys bumalik po ulit sa pag-i-end? And if ever meron, how do you guys overcome it po? Ako kasi, galing ako sa programang variety. From DZNM's Todo-Todo Walang Preno. Tapos nung nasiba kami, meron akong Happy Night. Variety pa rin yun. Nangaka pa ako ngayon sa Tatak Servisyo kasi public service ito. So marami akong gusto sa programa para maging how do you say that? Buo yung aming pagtulong. Kasi nag-uumpisa pa lang, naghahanap pa kami ng mga masigasig na mga staff na talagang magtatawag ng mga alaga, mga bagong alaga. Naghahanap kami ng mga tao na magpa-follow through. Kasi na-discover ko na ang pagtulong hindi lang sa programang pag natapos yung programa, tapos na hindi. Kailangan may follow-through. Kailangan kakamustahin sila. Natulungan ba namin kayo? Kasi diretso sa kanilang GCash account yung donation. So, wala kaming paraan para ma-update yun kundi galing sa kanila. At syempre gusto rin namin malaman kung kamusta na yung pasyente, kamusta na yung alaga. At saka, ang sakit din na yung namatayan na kasi kami. So, yun yung struggle ko na masyadong emotional yung programa para sa akin kasi yung kwento ng struggles nila sa buhay na may alagang, may malubhang sakit, wala silang pera, merong sinabihan na tinaningan na ng buhay, meron namang, alam mo yun, sakong-sari emotional baggages ang binibit-bit ko araw-araw. Kaya doon ako nahihirapan sa ngayon. Pero so far, getting the hang of it. At saka tinutulungan din ako ng staff na maka-get over pagkatapos ng programa. Kaya lang hindi maiiwasan na pagkausap mo, bigla na lang iiyak, bigla na lang hahagulgol, hindi makapagsalita. At nandito ka para kahit papano, bigyan sila ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang kanilang laban. Yun doon ako nahihirapan sa ngayon, Ben. Sa totoo lang. Ako naman,
parang ganun din, yung mag-follow up dun sa mga kaservisyo natin na nag-go through ng depression, tapos i-connect namin sila with the right organization, channeling. Minsan nga ang nangyayari, ang nagiging title ng programa, Abonado Ako, si Chang Ami. Kasi, syempre minsan, gusto mo silang tulungan na mai-reconnect kunyari sa isang seminar that can help them. So, wala naman din pang sponsor. So, silently, minsan, ako malalaman ng asawa ko. Isusulat mo ito. Mababasa ng asawa ko. Hindi, meron naman kami pinag-uusapan ng asawa ko ng mga monthly tulong namin. So, minsan, sinasama ko na yon as my monthly parang budget for the tulong na i-connect mo sila. Kasi talagang sa ngayon, napakahalaga ng mental health ng bawat Pilipino. So, alam naman natin na napakamahal magpa-psychiatrist, magpa-psychologist, even life coaches, talagang may bayad, wala namang libreng ganun sa barangay. So, through the program, sa loob ng isang oras, nabibigyan namin sila ng kahit na konting outlet para mailabas yung nararamdaman nila. So, mahirap din kasi minsan nadadala mo siya hanggang sa bahay, naapektuhan ka, lalo na kung ang mga storya namin ay mga millennials na lumaki, na iniwan ng nanay, ng tatay. Yung huli nga talagang wala siyang pagmamahal na nakuha sa isang nanay. So, yun yung mga bagay na ang hirap bumitaw kasi alam mo na sa maliit mong paraan, pwede kang makatulong sa kanila. Na hindi naman sa lahat ng oras ay financial din. So, yun lang, yung may makinig sa kanila, yun na yung parang tulong na ginagawa namin dun sa programa. So, minsan, nahihirapan din kami pagka yung mga ibang equipment ay naumanda. Kasama yung sa challenge, dahil alam naman natin, Nico, napatawa ka, alam mo yun, galing ka doon. So, yun, minsan, sisikuhin mo gano'n para umanda, pupukpukin mo gano'n. Yan, joke lang. May dagdag ako, isusulat mo pala ito. Sana makarating sa mga kinauukulan. Gusto kong maging advocacy yung sistema sa DOH, sistema sa DSWD. Kasi doon sa programa namin ito, water. Kala ko gatas. Kasi mukhang gatas. Ano ka ba? Gen X ka talaga. Ito na ang water ng mga millennial na yun. Gatas, may serious kayo. Yun, kasi at nagagalit ako na pag narinig ko yung bilyon na nilulustay ng mga ibang tao sa gobyerno, di ba, tumataas yung kilay ko. Tapos itong mga tao ito na kailangan ng pambili ng gamot, kailangan ng pambayad sa ospital, at meron pa nga na hindi maoperahan kasi walang kailangan daw magbabayad sila ng 100,000 pesos para sa tatay niya. Saan ako kukuha nung gano'n, di ba? Ang title din ng show mo, Abonado Ako. At galit din ako. Kasi di ba, sana makarating sa mga kinauukulan. Ang hirap din nilang tawagan. Ito na po, lumalabas na po mga sama na loob niya. Yung mga frustration namin sa gobyerno na di ba dapat open sila? Hindi, kailangan mag-appointment ka din para magtanong ng question na isa lang. Isa-isa kong nadi-discover from my program every day na yung puso ko tuloy sobrang durog na durog. Dahil ang daming nangangailangan ng tulong para sa pagpapagaling. At hindi lang basta sakit, ibang klaseng sakit. Nakarinig na ba kayo ng batang pinanganak na walang bungo? Walang bungo? Walang bungo. Malambot ang ulo ng bata. Kasi hindi siya na-develop sa sinapupunan. Kaya yan, ibang klase. Buti ko, sorry, not exactly saying this is a better option, but buti ko pinanganak mo, Teddy, na hindi, aalagaan mo yun, bubuhayin mo yun, ibang klase ang pag-aalaga doon. Wala akong pera. Diba? Siya mga anak ko,
bunso yun. Hindi niya alam, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. O sinong sumusuporta? Wala. So pupunta sa programa natin, hoping na makakakuha sila ng tulong doon. Tapos maripingan mo na ayaw silang tingnan ng mga ospital kasi wala silang pambayad. Yung ng sistema, tapos pag tinanong mo naman sa DOH, ay dapat hindi, servisyo muna. Ito, yung isa, yung sinasabi ko sa inyo 100,000. Nagkaroon ng aksidente si tatay, nabasag ang job. Tumawag sa amin yung anak, 2 weeks na sa ospital yung tatay. Ayaw operahan ng ospital kasi kailangan ng down ng 100,000 pesos. Wala po kami ganun. Tawag kami sa DOH. After 1 week, doon pa lang sila nag-reply. At ang reply, hindi ko masyadong nagustuhan. Kasi nagbigay lang ng ayuda. Ang gusto ko sana, mas malawakan. Ano ba talaga ang sistema sa ospital? At paano ang sistema sa ospital, lalong-lalo na dun sa mga malalayong probinsya. Naku, ang daming mahihirap sa Bicol, Nueva Ecija, patawag yan, Quezon. Talagang hindi mo alam kung saan barangay pa ito. Hindi napuntahan ng fiesta ko. Diba? Wala. Yun ang gusto ko sana ma-develop ng programa through the years. I know it's not happening soon, but I hope we will achieve that over the years. Hindi ka ba nade-depress sa mga naririnig mong kwento? Nade-depress ako kaya umiiyak ako pag-uwi ko. How do you handle all that stress building up within you? Umiiyak ko lang. Kasi madaling magbigay ng pera, bilot ka lang. Sige. Kaya lang yung nararamdaman ko yung sakit nila kasi may pinagdaanan din akong sakit sa buhay ko. Ang hirap din. Dala ko siya. Katulad nung may namatayan ako. Seryoso. Sabi ko talaga kay Lord. Kasi ang hirap ng 7 years old yung bata. Maayos siya eh. Meron siyang ALL, acute lymphoblastic leukemia. 7 years old, nagsimula ang laban niya, 3 years old pa lang siya. May kausap ako, ay, Ma'am Queenie, naalala niyo po si Zach? Oo, namatay na. Ha? Oo, kalaro po yung mga anak ko eh. Nakakatuwa nga sila kahit nakaswero, naglalaro sila si Zach. 3 beses na nanawagan ng nanay sa amin. 2 weeks before he died, kausap ko yung tatay niya, si Alex, na ka-ICU si Zach kasi nagka-pneumonia. Sama ng loob ko. Minsan ko dinadaan ko sa kanya. Pagka lunchtime, kapag nagutom ako, kumakain kami ngayon saan? Punta kami ng ever ng anak ko. Sabi ko, halika kain tayo, kain ako. Ay kailangan ng jogging pants ng apo. Halika dito, baka may jogging pants. Punta kami sa department store. Lo and behold, hi Ma'am Winnie! Naalala niyo si Zach? Sa isip ko talaga, oo nga eh, ako po yung tatay. Ikaw si Alex? Opo, natatandaan ko niyo. Oo, nandito po ako, bumibili po ako ng pamburo ni Zach. Even now, I want to cry. Sabi ko, tapos, video call pa yung nanay. Sabi ko talaga, Lord, bakit? Hanggang dito ba? Hanggang dito. Talagang dukot ako sa bag. Ito, bumili ka ng magandang barong. O, ito pa, bumili ka ng pantalon. And I wanted to really get away from him. It's so hard and so frustrating. Kasi ang gusto natin gumaling sila. It's not easy, sir. It's not easy. Actually, ino-offeran ako amay ng stasyon ng debriefing. Hindi kayo kung kayo. sa sarili ko. Sa sarili
Napag-aaralan naman po. That's a good thing about this. Napag-aaralan naman po kasi wala naman akong choice. This is not just a job, but a mission given to me by the Lord, and I have to accomplish it. Actually, I don't know how a broken person like me can unbreak people like them. Mahirap. Congratulations, it's the Tomasian spirit in you.